Pastilan mo ranta ni nas karinderya. Lamia. Nung Pasko at New Year, dito sa bahay namin, super talaga kalinong-linong. Wala talagang mga ganap-ganap. Kasi nga bisin man kami kakaparty kung saan may invite dito, may invite doon, may invite na naman sa next week. Parang loaded bala kami ng mga ginapuntahan. Kain dito, kain doon. Tapos hanggang nagpasko, doon na kami kay mother. Pag New Year, nagkikain naman doon sa kabilang bahay. Kaya kanihago na ang katawang lupa ko. Wala na akong moment bala na makiluto-luto pa sa bahay. Tsaka wala ka na din talaga gana magluto pa. O bakit pa man niya pagodin mo pang katawan mo kung may pwede na makikain ka doon sa labas? Charot. So ayun, tita, pinalabas ko ang mga baskugan kung ang mga kaldero nga binigay lang sa akin nga ako ang nagmana. Charot. Binigay sa akin ni tita. Sabi ko bala, palabasin ko bala ito at maglaga ako ng tiilang baboy. So inimbita ko ngayon ang mga tita, yung mga katrabaho ko ba, nagtrabaho na naman ako ulit. Kaya hindi pwede hindi tayo magtrabaho, tita. Kaya alam mo naman nga ang atong tabungos, pinjo nagubas-ubas na. Pero ang sabi ko kay amo, yung 2 araw, 3 araw lang, okay na sa akin yan. Kaya hindi ko gusto na magdami ang pera namin. Kasi diba ang allowance namin dito is 1 million per week. O joke lang ha, para sa hindi pa ba makagets sa mga joke ko dyan. Baka magkikiririg naman kayo dyan sa galit sa akin kaya bakit 1 million ang allowance. Oh. So ang pinag-usapan namin ng mga katrabaho ko, tita, na magkanya-kanya kami nang dala ng mga pagkain. Alam niyo naman sila mga generous yan dito. So si tita nagdala ng isda tsaka bulad. Yung si tita Maring na mahilig mamasol ng mga isda dyan sa kadagatan. Ang dami niyang dalang isda, so nagprito kami tsaka nagkilaw. Si tita naman na isa nagdala ng karni, tapos si tita na isa nagdala din ng karni. Para pamprito nga namin kaya magawa kami ng kinilaw bala, ganun. Tapos hindi ba pwede na pagutuman ko yung lula ko, nagawa ako dito ng empanada. O tapos yung aming bana dito ng mga puti, hindi ba pwede na magkain sila ng bulad tsaka isda. So ginawa namin siya ng malaking radish. Charot. Sabad lang tong radish, paguba-guba sa aking moment, oy. So nagmunggos din ako, tita, na wala sang subak na karne. Kaya alam nyo man, may tita kami dito na hindi nagkakain ng karne. Tapos nagprito ng karne, puro man, ano man man. So nagdating na yung mga aking mga bisita. Oy! May bibisa kami dito, oh. Additional sa aming family ng mga marites dito. So nagkilaw kami ngayon, nandito na sila, mag-start na kami ng kain. Kahit gutom na gani, kaya gabi kami nagpunta dito. Kami mga trabaho pa man. Alam niyo naman dito ang buhay sa abroad. Dapat kayod muna para may party-party tayo ng kunti. Tapos bawi-bawi lang ba? Ganun mindset ba? Balance ang buhay. Oh. Wait lang. Kaya sabi ko kasi, tita, bago ko ipang take down itong aking mga decorations, dapat makapunta sila. Parang nagilty man ako. Ipang kuhanin ko na sana. Sabi nila, hindi pa sila kapapicture. O, ang mga bagets, nag-enjoy sa labas. Tapos ang mga nanay dun sa loob, nagkakainan. Tapos si tita, yung isa nagdala din ng mga prutas. Kanya-kanya dito, ti. Para tabang-tabang sa mga nag-host ba na hindi din mahirap ba? Kahit naman marami kaming pera dito. Tabangay ba? Para hindi medyo mabugat din sa bulsa. Kasi alam nyo naman, kapoy din mag-ubra. Saka puro man nga sila may mga pera din para masaya ba ang buhay natin o hindi ko man sila papasukin dito kung wala silang dala. Joke lang. Ganun talaga dito mga Pinoy sa abroad, dito dala-dala kami ng mga pagkain para madali lang ang buhay. Tapos yung patagay-tagay sila ni uncle kasi ngayon na-enjoy na din yung asawa ko kay wala na siya trabaho sa gabi. Sabi niya, papuntahin mo na mga friend mo dito kay lasingin natin. Tapos pag medyo alas sa 12 na malapit na magalauna, pinalayas na namin sila. Alangan mo na mga gusto na dito na matulog sa bahay. Sobra na mga kakapal mga mukha nyo, layas!